Magkasunod na nagpakawala ng rocket ang Type 88 missile system ng Japan na tumama sa isang barko na nasa layong humigit kumulang 75 kilometro mula sa baybayin ng Paway, Ilocos Norte. Sa isa pang video, makikita ang target na tinamaan ng missile, ang decommissioned na barko ng Philippine Navy na BRP Quezon o PS-70 na ginamit bilang simulated enemy vessel sa pagsasanay. Makalipas lamang ang humigit kumulang 17 minuto matapos tamaan ng barko, tuluyan na itong lumubog. After ng verification, nag-fire yung Type 88 ng Japan, 10:30. So 10:30 doon na tinamaan sa hull. Tinamaan sa hull and then eventually after around 17 minutes, lumubog na siya. Ang Type 88 o SSM-1 ay isang anti-ship missile system ng Japan Ground Self-Defense Force na ginagamit para sa pangdepensa ng baybayin. Kaya nitong tamaan ang target sa layong 180 kilometro. May high subsonic speed at malakas na warhead na kayang magpalubog ng barko. Bago ang paggamit ng Type 88, gumamit din ng Guided Multiple Launch Rocket System sa pagsasanay upang matukoy ang lokasyon ng target, lalo na't wala itong radar o signal emissions. Sinundan ito ng computer simulation upang beripikahin ang tamang lokasyon ng target. Samantala, ang FA-50 fighter jets at Super Tucano aircraft ay hindi na nakapaghulog ng ammunition, habang ang HIMARS ng Estados Unidos ay nagpaputok din sa target area kung saan lumubog ang barko. Bahagi ito ng maritime strike exercise ngayong araw kung saan nagsanib puwersa ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Canada sa isang pagsasanay ng pagpapalubog ng decommissioned vessel na ginamit bilang simulated enemy ship. Personal na dumalo sa aktibidad si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japan Defense Minister Koizumi Zinjiro sa Ilocos Norte, habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagmonitor ng pagsasanay mula sa Camp Aguinaldo. Ngayon mo makikita napaka-complicated nitong exercise na to. From planning to forming to resource management. So it will only get smoother and better. So this is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. We have seen how it works, and it is something that we can interoperate with in the future. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate because they're using it. Sabi ng kalihim, hindi ito militarisasyon kundi normal na paghahanda para ipagtanggol ang bansa, at ginagawa ito na may pahintulot at kontrol ng gobyerno at bukas sa publiko. Well, militarization or national defense. There's always a claim of militarization, but it's under the control of civilian authorities. And these things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security. I mean, it's for everybody to see and to comment on. We have a democratic society. Samantala, pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang pahayag na ginagawang playground ang Pilipinas sa gitna ng missile drills kasama ang Estados Unidos. Ayon sa kalihim, mali ang ganitong pananaw dahil ang mga pagsasanay ay para sa depensa at seguridad ng bansa. Ito ay matapos almahan ng Koalisyong Makabayan ang pagpapakawala ng Tomahawk missile sa pamamagitan ng Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile system ng Estados Unidos kahapon sa isang pagsasanay. Inilunsad ang missile mula sa Tacloban Airport sa Leyte at ang target nasa kanantong Laur Nueva Ecija na may layong nasa 630 hanggang 650 kilometro. If they view our defense exercises and our resilience exercises as playgrounds,
I do not really see the maturity for them to advocate such. Dagdag pa niya, ang mga hindi nakakaunawa sa layunin nito ay maaaring may kinikilingan na taliwas sa interes ng bansa. Sabi rin ni Teodoro na indikasyon ng pagkadismaya ang pagiging agresibo ng China sa kanilang mga pahayag na patuloy na pag-alma nito sa ginagawang pagsasanay ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. The more aggressive they are, that is a sign of their ineffectiveness and frustration. And the more partners that are converged, that's why the message earlier was convergence, the stronger we are. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.